Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin yung issue ng sabi, pagbisita mga kababayan ni Sara Duterte sa kulungan po ni Tebes. Kasi tuwang-tuwa yung mga DDS na pinapalabas nila. Malian niya yung naging claim ni Ramil Madriaga na siya yung binisita. Hindi mapala siya yung binisita, kundi si Tebes. Malinaw naman po yung sinabi po ni Ramil Madriaga na si Sara Duterte daw nagtry na bisitahin siya pero hindi niya inarap. So malamang mga kababayan, yung pagbisita niya kay Tebes, cover. Di ba? It could be a cover. Pero ang talagang intensyon ni Sara Duterte, kausapin si Ramil Madriaga. Hindi siya inarap, o di may pang-cover siya, si Tebes niya yung sadya ko doon. Pero ang tanong mga kababayan, bakit naman niya kailangang bisitahin si Tebes? Di ba? Lalo sa sa alanganin na panahon. At saka si Tebes, matindi yung kaso noon. Multiple murder po yung kaso noon. Pagpatay sa dating gobernador si Digamo, Gobernador Digamo, and terrorism. Di ba? So ang tanong ngayon, what is the purpose? What is the business of a sitting vice president? Bakit niya kailangang bisitahin ang tulad po ni Tebes? O lalo na napasama. Di ba pa? Ano ang agenda ni Sara Duterte? But anyway, ibigay ko muna sa inyo yung balita. Naitanong kasi mga kababayan kay John B. Crimolia, DILG Secretary, na interview ng mainstream media. So sabi ni John B. Crimolia, VP Sara Duterte visited Tebes, not Madriaga in jail. Ayun, tuwang-tuwa yung mga DDS influencer. O kita mo na niya, mali yung sinasabi ni Madriaga na siya yung gustong bisitahin. Hindi niya si Madriaga yung gustong bisitahin, kundi si Tebes. Kinonfirm lang ninyo na talagang pumunta sa BGMP jail si Sara Duterte. Di ba? Hindi man pwede siyang mag-deny nito kasi may CCTV pala at may lag. Yun mga kababayan. Sabi dito, Interior Secretary John B. Crimolia confirmed that Vice President Sara Duterte visited the Bureau of Jail Management and Penology Detention Facility at Camp Bagong Diwa in Taguig City. But he clarified that Duterte was there to see dismissed Negros Oriental Representative Arnolfo Arnitieves Jr. and not her supposed former aide in alleged bagman Ramil Madriaga. Sabi po ni John Vic, she went there but she talked to Arnitieves, not to Madriaga. Di consistent pa rin mga kababayan sa sinabi ni Madriaga na hindi ko niya hinarap. You see, consistent pa rin. So, ang importante po, mga kababayan, na-establish na si Sara talaga pumunta sa BGMP jail at si Tebes yung kinausap. So, open siya sa possibility na malamang ginamit si Tebes bilang cover. Si Tebes ang kakausapin, pero parte sa target na sana kausapin si Madriaga kaya lang nag-refuse. Yun ang sabi ni Madriaga, mamaya i-share ko sa inyo yung sinabi ni Attorney Palad, abogado ni Ramil Madriaga, dating sabi alleged bagman ni Sara Duterte, na nag-execute po ng affidavit na inaakusa si Sara na ang nagpundo kay Sara po pogo at droga. Bilyon-bilyon ng pera ang dumaloy, mga kababayan. Base yan sa affidavit na in-execute ni Madriaga. So ang sabi, yung pagbisita daw nangyari October 19, sabi ni Remulla. Tebes is accused of masterminding the assassination of his political rival, former Negros Oriental Governor Roel Digamo, in March 2023. So lalo na mapapataas ang kilay mo talaga. Ano ang purpose ni Sara Duterte na bisitahin po si Digamo? Vice Presidente, sitting Vice President. Ano yung inyong motibo, ang intensyon?
Why of all people, ang isang Arnie Tebes, bibisitahin mo, anong importanteng agenda mayroon ka? Di ba po? Mga kababayan, talagang mapapataas yung kilay mo. It raised more questions, mga kababayan, and doubts sa motibo. Why of all people si Digamo? O si Digamo, si Tebes. Bibisitahin mo sa sa kulungan. Ang daming sabit po ni Tebes. Makulay ang buhay, mga kababayan, ni Tebes. So according to Rimulya, Duterte's visit to the BGMP facility was captured on a closed-circuit television camera or CCTV. Adding that the jail warden was with her throughout her visit. Ayan yung kwento ng warden, mga kababayan. Pero alangan man, ikwento lahat. Ano ba? Mga kababayan, pwedeng hindi lahat ikwininto. The warden has shown records. The warden was present there during the meeting. Not much was discussed. They only exchanged pleasantries. Sabi po ni John Vic. So that was the extent of the report to me. Yan man lang yung report sa kanya. So pwedeng kompleto yung report, pwedeng kulang. Anyway, that is normal, mga kababayan. Ang tanong nga, why of all people ang sitting Vice President, si Sara Duterte, bibisitahin ng isang Arnie Tebes? Yun ang tanong. Kaya tama itong post ni Professor Antonio Contreras, 3 hours ago pa lang. The visit by Sara to Tebes is hailed by the DDS as a win. In fact, if true, it behoves us to ask more questions. What is she doing there? Why Tebes? And besides, John Vic Rimulya only took the records in the words of BGMP officials. It does not mean that this is what actually happened. Diba? Yun lang yung yung kwento sa kanya ng BGMP officials. Alangan man, mga kababayan, ikwento lahat. Diba? So ang daming dapat ipaliwanag ni Sara, mga kababayan. Kasabi dito sa balita, earlier Raymond Palad, one of Madriaga's lawyers, claimed that Duterte made 2 visits to the BGMP facility to persuade his client not to continue with the expose against her. Madriaga said he started working for Duterte as an aide when she was still Davao City Mayor, earlier asked the ombudsman to investigate her. In an affidavit, he claimed he delivered large amounts of money to various individuals upon her orders. Madriaga also said he formed the movement Inday Sara is my president in 2020 in preparation for the campaign for the presidency in 2022. He alleged that it was funded by Philippine offshore gaming operators and drug dealers. Duterte, for her part, denied Madriaga's allegation, calling this a part of an attempt to obstruct and undermine her possible presidential bid for 2028. So ito yung press con, mga kababayan. Pakinggan natin si John Vic. Binabanggit po ng abogado ni Madriaga na si VP Sara ay pumunta sa BGMP. Sa inyo po ba, napacheck nyo na po ba sa BGMP kung merong CCTV, merong visitation documents, kung pumunta ba talaga si VP Sara sa BGMP sa Camp Bagong Diwa? Pumunta siya ron pero kinausap niya si Arnie Tebes. Hindi si Madriaga. Si Arnie Tebes? Si Arnie Tebes ang kausap. May CCTV po nung footage? I think so. May records yung warden pinakita. The warden was there present during the meeting. Wala naman daw pinag-usapan masyado kundi nagkumustahan lang. So that was the extent of the report to me. That was October 19? Tama ho ba? I think so, yes. Yes. Thank you very much po. Kaya iba-iba yung mga reactions ng mga tao, lalo na nagduda. Kasi siyempre, hindi simple yung kaso po ni Arnie Tebes, pagpatay sa dating gobernador, si Governor Digamo, at sabit sa kung ano-ano pang mga controversy. Of all people, si Tebes bibisitahin sa ganong oras ni Sara Duterte. So, ano yung sadya? Ano yung motibo? Bakit bibisitahin niya ang isang Arnie Tebes? So, di pa
the possibility mga kababayan na ginamit si Arnie Tevez as i-cover para madali mag-deny. Hindi ka man niya talaga yung binibisita. Pero ultimately talaga, ang gustong kausapin si Madriaga para i-convincing hindi na magreklamo, mag-execute ng affidavit kasi siyempre natunugan yon. Di ba po? Kaya lang hindi na siya kinausap. Nakatunog siya, Nakatunog si Madriaga. Base mismo yon sa kwento sa kanyang abogado na si Attorney Palad. Kaya sabi ng mga netizens, sabi ni Raymond Binebe Fernandez, could be that the warden was influenced to tell another story. Sabi ni Lirol Madesle, if indeed Sarah visited whoever, for sure she will not allow anybody from the BGMP to hear their conversation. At yung bumisita ka sa BGMP, ang ibig sabihin niyan ay importante kang sadya sa kung sino man na gusto mong kausapin. Di ba? Vice Presidente ka, pupunta ka sa BGMP para kausapin yung kung sinong tao. May importante kang sadya. At yung importante mong sadya, siyempre hindi mo sasabihin. Lalo na nagre-raise ito ng mga seryosong tanong, mga kababayan. Sabi ni Jolie, so totoo ngang pumunta si Sara Duterte sa BGMP tuwing madaling araw. Baka kinausap niya si Arnie Tevez para pagplanuhan nila kung paano ipaligpit si Madriaga. O di ba, mga kababayan, kung ano-ano ng theories, hindi mo masisisi yung mga tao na mag-isip ng gano'n na possibility. Kasi, ang lahat ng yan, mga possibilities talaga. Lalo't maraming alam itong si Madriaga, batay sa kanyang kwento, batay sa kanyang affidavit, mga kababayan. Napakaseryoso ng kanyang aligasyon laban sa Vice Presidente. Imagine, siya daw yung bagman, nagdi-deliver ng pera, hindi maleta, kotse na mismo, bios at Grandeya yung dala. Yung una, duffel bags lang. 33 million to 35 million yung laman. Yung medyo malaki na, nasa 80 million plus na, yun, bios na. At yung 1 billion, Grandeya na, mga kababayan, yung ginamit. Sa pag-deliver, iniiwan na lang yung sasakyan. Ganon ka seryoso. Sabi ni Janmar Alinton, BP, binibisita ang nakakulong. Para mukhang may hidden agenda. Sabi ni Rinaldo Galoso, ilang beses po ba bumisita sa cell si BP Sara, si BP ng 10 oras ng gabi? Naribisa rin po ba yung logbook? Lahat po ba yon ay si Tevez ang binisita? Sa pagkakaalam ko, ang mga oras na dead of the night, 12 midnight to 3 a.m. ay mga oras kung saan ang katauhan ng isang tao ay nasa lowest eve. Bakit kaya ang mga oras na yon ang napili para bumisita? Sabi po ng iba, yon lang pong nakaitim na may dalang kalawit ang dumadalaw sa mga ganong oras. Yung nakaitim na kalawit, si kamatayan ay bumibisita sa ganong oras daw. Sabi ni Mon Angel, of course, kamustahan na lang kasi hindi siya hinarap ni Kuya Ram. yung tawag daw ni Sara kay Ramil Madriaga, Kuya Ram. At ang sabi sa kwento, ninong sa anak. So, malapit pa ganon. Sabi ni Norland Prianes Ricio, malapit talaga ang mga Duterte sa mga kriminal. Sabi ni Lex Francisco, so bakit nagkumustahan? You see? Malamang kasi hindi inarap, si Tevez na lang yung kinumusta. So yun ang mga possibilities, mga kababayan. Para may rason na hindi man niya siya yung aking pinuntahan, si Tevez. So may depensa. Ito yung sinasabi na yung tawag ni Sara. Pero sa Sara, si Ram. But anyway, subaybayan na lang natin yung mga susunod na kwento nito. Kasi doon naman sa affidavit ni Madriaga, ang sabi niya, I reserve the right to submit another affidavit on other matters pertaining to BP Sara Duterte, Attorney Manases Manscarpio, Colonel Dennis Nolasco, Colonel Raymond Dante Lachica,
Ombudsman Prosecutor Ryan Ray, kilala, OBP spokesperson Reynold Monsayak, and other persons who were involved in the distribution and delivery of money and other related matters. So marami pa tayong abangan na kwento. Okay po, mga kababayan. So yan man lang yung ating short video ngayon. Atid sa inyo nitong I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. May amazing 5 days piso deal po ngayon ang amazing barley. Get free 35 boxes. Sa gold, sa platinum, get free 100 boxes. Sa jade, get free 150 boxes. From December 23 kahapon to December 27, 2025 only. For your inquiries and orders, at sa gustong magnegosyo nito, dumiretso na lang kayo sa Facebook account ng aking anak, Chris Maravillas. So lagi nating tatandaan mga kababayan sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.